Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, dahil hindi nila matawagan o makontak si Ador, nagpasya si Gadon na pumunta sa farm. Tahimik at mabigat ang pakiramdam ni Gadon nang hindi niya nadatnan si Ador. At sinabi pa ni Diabla na nakita raw niya itong nagtungo sa kabundukan, ngunit hindi na bumalik. Ayaw ni Gadon na ipaalam sa mga otoridad ang pagkawalan ni Ador, at sinabi niyang siya na lamang ang bahalang mag-imbestiga. Samantala, agad namang kumilos si Negra Diabla pagkaalis ni Gadon. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mag-anyong alibot si Buaya Komando. At ngayon, pakinggan ninyo ang karugtong ng ating nobelang pinamagatang Immortal. Aha! Ay, siya nga pala, buhaya. Sandali lang. Sandali lang. Ay, magbago na muli. Maging alibot ka. Halika. Sige. Magiging alibot ka, buhaya! Ayan. Sige. Papasok ka na sa bulsa ng magic saya ko. At maglalakbay tayo.
Sige. Oo. Sige. Diyan ka na. Tatakutin natin ang mga tao roon. Ngayon, gamitin ko na ang mahika ko. Sa pamamagitan ng aking magic saya. Lumipad ka, Negra Diabla! Lipad! Wow, grabe. Pagod na ako. Magpapahinga muna ako dito sa ilalim ng punong ito. Wala na. Paano ba ako makakabalik sa farm? Hindi ko na alam ang daan. Parang iba na ang kagubatang ito. Nakakapanindig balahibo nito. Hindi ganito ang pakiramdam nung dumaan ako noon dito. Bakit kaya? Ang alam ko, ito yung dinaanan ko. Yung sinundan ko. Pero, parang iba na ngayon. Nako, bakit hindi ko na... baka hindi na ako makabalik sa farm. Nako, nasaan na kaya yung daang pabalik sa farm? Kasalanan ni Sir Ganon nito. Sabi niya, may taniman daw na bahagi ng lupang nabili niya. Pero, nasaan naman yung sinasabi niyang taniman? Hindi ko na makita. Hindi naman pala totoo yung sinasabi ni Sir Ganon. Kaya kung hindi ako makabalik sa farm, kasalanan niya ito. Sana maghapon lang ito. Kasi aray ko, ang sakit ng tiyan ko. Nagugutom na ako. Naubos na rin ang baong kong pagkain. Sana makabalik ako sa farm. May alibot na lumapit sa puno. Nako! Parang may isip ang alibot. Teka lang. Tinitignan niya ako. Hindi siya umaalis. Sandali lang. Kilala ko ang alibot na yan. Iyan din ang nakikita ko sa farm. Tama. Hindi ordinaryong hayop ang alibot na yan. Sinundan niya ako.
Kung ganon, ha? Alam niya ang daan. Oh, ikaw, alibot! Ikaw ba ang nakikita ko sa farm? Ha? Parang sumagot siya. Ah, kung ganon, nakakaintindi siya ng salita. Ah, yes! Alibot, magiging magkaibigan na tayo, ha? Ituro mo sa akin ang daan pabalik sa farm. At bibigyan kita ng maraming pagkain. Ah, pero, teka lang. Ano nga ba ang kinakain ng alibot? Ay, hindi ko alam. Kung gano'n, wala pa rin si Ador. Wala pa rin, Mama. Pero baka napadpad lang siya sa kagubatan. O baka... hindi ko na rin alam kung ano ang sinapit niya. Yan ang lagi mong sinasabi. Pero bakit hindi ka humingi ng tulong para mas madali siyang mahanap at malaman natin kung anong nangyari sa kanya? Mama, tinawagan ko na ang mga tao ko sa taniman. Nagsisiyasat na raw sila sa kagubatan na sakop ng nabili kong lupa. Nag-aalala na talaga ako. Kahit si Ador, hindi man siya natin kadugo, parte pa rin siya ng pamilya natin. Marami na siyang nagawa para sa atin, kaya huwag nating hayaang mapahamak. Oo, Mama. Pupunta rin ako doon. Pero kung may masamang nangyayari sa kanya, kasalanan ba natin? No sige, huwag na kayong mag-alala. Sabi ko nga, may mga tao nang naghahanap kay Ador. Tatawagan ko kayo kapag may balita. Sige, bye. Bye. Ay, ano ba itong nangyayari? Ano kayang pumasok sa isip ni Gadon? At pinasok pa ang mga lupang di dapat pakialaman. Ano na kayang nangyari sa buhaya? Sa sawa? O kung anong klaseng nilalang ang nandun sa farm? Ay, kung hindi dahil sa kanila, baka malayo na ang narating ni Ador at hindi sana siya napahamak. Kawawa naman si Ador kung may masamang nangyari sa kanya, madam. Mabait pa man din si Ador at masunurin. Tama ka. Wala akong masasabi sa kanya, Masa. Pero... Oh, pero ano? Bakit hindi mo ituloy, Masa? Kung minsan, may pagkakamali din si Sir Gadon. Kasi... Anong ibig mong sabihin? Sorry po, madam. Ngunit, bakit kasi... Na ano? Bakit kasi naisipan ni Sir mag-alaga ng mga mapanganib na hayop? Tama ka. Hindi ko rin maintindihan ang anak ko. Ano kaya talagang iniisip ni Sir? Anong dahilan at naisip niyang mag-alaga ng ganon? Mama, wala pa rin tawag mula sa mga tao kong inutusan ko para magsiyasat sa kagubatan. Hintayin muna natin. Ay, ano na kayang nangyari kay Ador? Malalaman din natin yan. Sinabi ko na sa kanila na tumawag agad sa akin kapag may resulta na ang ipinadala kong tauhan doon. Kawawa naman si Ador. Nakakaabala lang talaga. Pero sabi ko na nga, huwag kayong mag-alala.
Total, may signal naman sa taniman. Kaya makakatawag sila agad kapag may nakita sila. Nag-aalala lang ako, iho. Pero may itatanong ako sa iyo. Ano bang klaseng taniman yung sinasabi mo? Ano ba talaga ang pinaplano mo? Taniman yun ng iba't ibang punong namumunga. Mga prutas na pwedeng pagkakitaan. Ganun ba? Ay, pero parang may hindi ako maintindihan, iho. Bakit parang ayaw niyong maniwala sa mga sinasabi ko, Mama? Hindi naman sa ganon. Pero ano ba kasi ang pumasok sa isip mo? At bumili ka pa ng lupa na napakalayo pa. Kasi naman, Mama, walang bundok dito sa syudad. Walang malawak na lupain para makagawa ng farm o taniman. Pero hindi ko rin masabi sa mga anak mo dahil inaasahan mo rin sigurong pupunta sila ron balang araw. Huwag niyo nang panghimasukan pa ang mga ginagawa ko. Ako na lang ang bahala sa lahat. Sige na nga. Ikaw naman ang mas nakakaalam. Pero bakit parang may bumabagabag sa akin? Mabuti pa siguro, Mama, yung mga apo na lang ninyo ang pagtuunan nyo ng pansin. At saka, baka hindi na rin ako makadalaw-dalaw sa kanila. Kayo na lang ang magpaalala sa kanila ang tungkol sa akin. Oh, bakit kaya? Nawala na naman yung alibot na sinusundan ko. Ay, kapagod. Kanina, nandyan lang siya sa pagitan ng mga sanga ng puno. Pero ngayon, ay, wala na siya. Hindi ko na siya makita. Iniwanan na naman niya ako. May tumatahol na aso. Galing sa banda roon. Kung ganon, may bahay sa paligid. Tama. Pupunta ako roon. Baka may tao roon. Hindi naman siguro gaano kalayo mula rito. Kaya pupunta na ako roon. Kung ganon, nakita nyo na siya. Kung ganon, sige. Dalhin niyo siya sa palantasyon. Doon na lang siya magpagaling. Oo. Doon siya manggagaling kapag bumalik sa farm. At saka huwag niyong ituro sa kanya kung saan ang daan pabalik sa farm, ha? Mas mainam pa yan. Mas maganda kung mananatili siyang naniniwalang malayo ang plantasyon sa farm na binabantayan niya. Oo. Hayaan niyong magpatuloy ang paniniwala niyang maraming kaluluwang nawala sa kagubatan para matakot siya. Sige, nandiyan naman ang pick-up niyo sa plantasyon, di ba? Dalhin niyo na siya roon.
Okay, sige. Naiintindihan ko na. Okay, sige. Bye. Ay, salamat naman. Natagpuan din pala nila si Ador. Oo, Mama. Sabi ko naman sa inyo, huwag kayong mag-alala. Wala namang masamang nangyari sa kanya. Kung ganon, pupunta ka ba sa farm? Opo, Mama. Kailangang makausap ko si Ador. Kailangan ko siyang paalalahanan na huwag basta gumagawa ng mga bagay na hindi ko sinasang-ayunan. Sinabi ko na nga ba, kung hindi ka namin nakita, Ador, buti na lang at natagpuan ka ng mga tauhan ko na ipinadala ko sa kagubatan. Sir, Bakit ganyan ang boses mo? Halos hindi ka na makapagsalita. sir, sobra na po ang gutom ko, sir. Ganun ba? Sige, halika. May dala akong pagkain mo. Kumuha ka riyan. At makakain ka muna. Salamat po, sir. Talagang gutom na po ako. Hindi pa ako kumakain simula kanina pa. Sige. Kumain ka muna. Mag-uusap tayo mamaya, Ador. Sir, patawarin niyo po ako. Gusto ko lang kasing makita yung sinasabi niyong plantasyon. Pero hindi ko po nakita, sir. Yan ba ang pumasok sa isip mo kaya ka napadpad sa kagubatan, Ador? Opo, sir. Ang akala ko kasi malapit lang dito. Pero, nako, napakalayo pala. Kaya, ayun, naligaw ako ng daan. Ano? Nung hindi ko makita yung plantasyon, babalik na lang ako sana. Pero, nako, naligaw na ako. Hindi ko na makita yung dinaanan ko, sir. Ano naman ang ginawa mo sa kagubatan ng buong araw na yun? Ay, ayun, hindi po ako tumigil sa paghahanap. Sinubukan kong hanapin yung daang pabalik. Pero, nako, pagod na po ako. Kaya doon na ako bumagsak sa damuhan. Bakit mo naman gustong makita yung plantasyon? O baka naman gusto mong ikaw ang maging tagapagbantay doon? Ha? Ako po? Kahit gusto mo, hindi ako sasang-ayon, Ador. Ano po, sir? Alam kong hindi mo kakayanin ang trabaho doon. Dito ka na lang sa farm. Iyan ang bagay sa'yo. Oh, nako. Bakit ganon? Nasaan na naman yung buhaya? Nako po. Delikado na naman ito. Lalo na nandito, isang ganon. Sana hindi totoo yung kutob ko. Pero, sabi ni Sir ganon, tama. Naaalala ko yung sinabi niya. Ang sabi niya, paano makakalabas ang buhaya dito sa farm? Wala namang makitang pinagdaanan niyang parabas. Pero, teka. Akalain mo,
Naku, biglang lumitaw ang buhaya. Paano nandito ang buhaya? Kanina, wala naman akong nakikita. Malaba tong buhaya na to. Nako, ayan na. Lumalapit na siya. Naku po, kunom siguro to. Bibigyan ko siya ng pagkain. Mahirap na. Baka ako ang lapain niya at kainin niya ako. Ayaw ko. Ang tahimik ang buhaya, Ador. Oo nga, sir. Busog na siguro. Akalain niyo, 5 manok ang kinain niya ngayong araw. Talaga? Sige, pakainin mo ng pakainin. Pero tandaan mo, ha? Huwag kang lalapit masyado. Hindi bale, kahit hindi mo bigyan ng 5, kahit isa lang ang ihagis mo, at tiyakin mong kakainin niya, ha? Ang problema, sir, wala na pong natira. Kulang na nga yung isang manok para kainin niya. Hindi na 5 ang ipakain mo pagdating ng araw, Ador. Kundi, isa na lang. Pero, hindi na manok. Kung hindi manok, ano? Ador, inaalagaan mo bang maayos itong mga alaga mo? Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko ang sahod mo. Salamat po, sir. Salamat. Maganda sana kung may kasama ka rito na maging sandigan mo. Wala naman akong planong magpakasal, sir. Bakit naman? Ayaw mo bang magkaroon ng pamilya? Wala namang magkakagusto sa akin, sir. Kung ayusin mo ang sarili mo, may mapapala ka. Lalo na kung tataas ang sahod mo. Para naman ma-inspire kang magtrabaho. Malay mo pagdating ng araw, ipapamana ko itong farm sa'yo. Ano? Sobra naman yung pagbibiro niyo, sir. Hindi ako nagbibiro, Ador. Basta matupad lang ang lahat ng gusto ko. Ipapamana ko itong farm sa'yo. Kailangan talaga ng school bus na sasakyan ng mga apo ko papunta sa paaralan. Ay, paano naman kasi? Nandyan naman si Ador na driver, pero nandun na siya sa farm. Ay, mabigat talaga kapag ganito. Kapag hinihintay pa ang mga apo na makapasok sa paaralan. Ako naman, naiiwan dito sa malaking bahay na pinundar namin ng asawa ko. Ang asawa ko ay isang kilalang politiko. Si Anselmo, na ama ni Gadon. Maayos at tapat ang asawa ko. Minahal siya ng mga tao. Tuloy-tuloy siya sa pwesto niya hanggang natapos ang kanyang termino. Ganito rin ang nangyayari ngayon kay Gadon. Ngunit, malaki ang pinagkaiba nila ng ama niya.
Totoong naglilingkod at malinis ang trabaho ng asawa ko. Ngunit ang anak namin, ay, Diyos ko, sana, natatakot ako. Baka may mga illegal na ginagawa si Gadon. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo